ang pagiging negosyante ay inborn. Kailangan nakapagtapos ng college. Dapat meron kang malaking puhunan. Sinisecret yung pagnenegosyo. Yung apat na myth, no, sa English o mga alamat o sa ibang salita nga kasinungalingan eh. Kasi mga salisalita lang yan, no, na patungkol sa pagnenegosyo. Number 1, kailangan nakapagtapos ng college. No? Naku, pag magnenegosyo ka lang daw, kung ikaw ay tapos sa college, yun, malaking mali yan. Kahit hindi ka tapos ng college, kolehiyo, or formal education ng pag-aaral, pwede kang magnegosyo. Tama, di ba? Thumbs up! Thumbs up. Pangalawang myth, no? Sa pagnenegosyo, dapat meron kang malaking puhunan. O mali rin yan. Kasi mali. Dahil hindi naman ang negosyo, hindi kailangan malaki kaagad ang puhunan. Mas maganda nga magsimula ka na ngayon habang bata pa, maliit ang puhunan, maliit na negosyo muna, na pag-aaralan mo yung buong aspeto ng pagnenegosyo. Kahit maliit o malaki ang puhunan, pare-parehas nang iisipin. Maganda na, magsubok ka na sa maliit at yung pag nenegosyo mo ng maliit, yun ang maging best teacher mo kasi yun yung experience mo. Pagka meron ka ng malaking puhunan, maalam ka na, sasaba ka na. Ha? Pangatlo, ang pagiging negosyante ay inborn or pinanganak ka ng negosyante. Magaling kang magnegosyo. Malaking mali rin. Ang pagnenegosyo, ang skill, entrepreneurial skill ay naaaral. Hindi yan namamana. Negosyante tatay mo, nanay mo, ibig sabihin magaling ka na rin negosyante. Hindi. Nagkataon, mayroong magaling magtuturo sa'yo. Diba? Pero inaaral yan kasi skill nga yan eh. So kaya habang bata pa, naku maganda, napapractice mo na yan. Pang-apat na alamat o kasinungalingan, yung sinisecret yung pagnenegosyo. Kung meron ka mga business idea, isi-secret mo. Mali yun. Mas maganda na ikukwento mo sa mga kaibigan mo, kakilala mo, yung pagnenegosyo mo. Para ngayon, may idea ka at sila ngayon, nasasabi rin nila yung mga positive at negative tungkol sa idea mo. Para pag sumaba ka ng negosyo, alam mo na yung gusto ng customers, alam mo na yung gusto at iisipin ng ibang tao. Hindi yung doon ka palang magugulat. At malalaman mo rin yung kung maganda ba yung idea mo, magaling ka bang mag-conceptualize ng negosyo. Kaya dapat hindi mo sinisecret. Ikwento mo, lalo na doon sa mga alam mong makakatulong sa'yo sa pagnenegosyo, mas dadami ang kaalaman mo, ikwento mo sa kanila. Yan yung unang apat. Abangan ninyo yung susunod na apat sa part 2. Thumbs up!